As we remain standing again, let us open our Bible in the book of Proverbs chapter 19, verse 21. Basahin natin ng sabay-sabay. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Also in Acts chapter 13, verse 36, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors, and his body decayed. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, today, as always, we are totally dependent upon Thee, for we can do nothing without You, Lord. That's why we ask You to be with us and to bless the reading of Your Word. Let Your fresh anointing be upon Your servant, and let him speak Your words, O God, without fear and without favor, but with clarity and authority in Your name. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. So lahat magsabing, praise the Lord. Are you happy today that you are here in the presence of God, worshiping Him? Hallelujah, and expecting great and mighty things. Hallelujah, to be done in our midst as we worship Him in spirit and in truth. Every time we are gathered in His name, tayo ay umasa sa mga dakilang bagay na gagawin ng ating Panginoon. And only God can do it to us. The world cannot give the peace and everything that we need. Hallelujah, but only Jesus can give, can provide peace, joy, and happiness. And today, mga batid, I would like to speak to you, to talk to you about God can turn our obstacles into opportunities. Do you agree and do you believe that God can turn obstacles in our life into opportunities? Hallelujah. So tayo po ay pwede na makupo. Praise God. Bilang mga tao, tayo ay maraming mga plano sa buhay. Amen? Sino sa inyo dito ay mayroong mga plano? Praise God. But of course, ang iba ay parang tinitignan natin na walang plano, pero sa isip nila meron silang plano pero hindi lang nila magawa. At ang sabi ng Proverbs chapter 19, verse 21, ito ang katunayan na ang tao ay maraming plano sa kanyang buhay. Praise God. Ngunit, ito ang katotohanan, but it is only the Lord's purpose that will prevail. Pag sinabing prevail, ito lang yung magtatagumpay, ito lang yung mag-i-endure, ito lang yung mag-flourish. So, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na magplano, bawat sa atin. Pero kung gusto nating magtagumpay tayo, ito ay mag-flourish, ito ay very important, dapat nating malaman, kinakailangan ang plano natin ay naka-align sa purpose ng Panginoon. Tama? Praise God. Kinakailangan lahat ng iisipin natin, pagpaplanuhan natin, kung saan natin ibibigay ang ating energy, siguraduhin natin na ito ay naka-align sa purpose ng Panginoon. Why? Bakit? Because only God's purpose in our life will prevail. Bilang pastor, bilang shepherd, mga batid, of course, ang ating chief shepherd, ang ating Panginoon, at ang iyong lingkod, ang under shepherd. Ang tungkulin ng pastor is to tend the sheep. Pag sinabing i-tend, i-move niya into a particular direction. Ibig sabihin, i-guide kayo patungo doon sa sigurado na direksyon. At hindi lang yon, mga batid. Hindi lang direction ang ipinoprovide sa atin ng ating Panginoon at gagamitin niya ang kanyang mga lingkod para mangusap sa atin. Hindi lang direction, maging ang purpose. Tayong lahat ay merong nirurumbong direction sa buhay natin. At maganda yon. At ang iba naman ay masyadong nagmamadali na maabot yon. So, palagi kong sinasabi sa inyo na mahalaga ang speed, pero mas mahalaga ang direction kaysa speed. Tama? Tama ba? So, meron akong question sa inyo.
pwede bang mangyari na tama ang direksyon at mabilis pa rin ang speed natin? Kita niyo, bakit si Manny Pacquiao ay nakilala sa buong mundo at hanggang ngayon ay talagang umaani ng mga tagumpay? Kasi nasa kanya ay strength at saka speed. Tama? Malakas na, mabilis pa. And because of that, it made him world champion at kilalang kilala sa buong mundo. Di ba? So pwede pala yun, na malakas na, mabilis pa. Meron namang malakas pero mabagal. Tama? Meron namang mabilis pero mahina. Pero pag pinagsama mo yung dalawang combination, then you can accomplish great thing. Good news, mga kapatid. Ang Panginoon, kaya niyang ibigay sa atin ang tamang direksyon at ang mabilis na speed para mangyari ang kanyang kalooban sa buhay natin. Praise God. So, sabi niyo kanina, kayo ay may mga plano. At pinapatunayan ng Bible yan, napakarami nating plano. Pagkagising sa umaga, iniisip mo yung plano mo, bago matulog sa gabi, iniisip mo. Tama ba? Praise God. Pero tuturuan ko kayo para magtagumpay tayo sa ating mga plano. Kasi hindi lahat na nagpaplano nagtatagumpay. At merong nagplano at ito ay nagdulot ng kabiguan. At dahil nagdulot ng kabiguan, ito ay nagwakas sa hindi magandang story sa buhay niya. No? Disappointed, full of anxieties, depressed, hanggang bumigay ang kalusugan. So napakahalaga na maging careful tayo sa ating pagpaplano. At paano tayo magiging careful at saka sure sa ating pagpaplano? Dapat alamin natin kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. At kapag nalaman natin yan, kinakailangan lahat ng plano natin naka-align doon sa purpose ng Panginoon. Why? Sapagkat yun lamang ang mananatili, magtatagumpay, magpakailan-kailan pa man. At tandaan nyo, if you are working, doing according to God's purpose in your life, may mga obstacles tayong haharapin, may mga hindrances, may mga challenges, but be of good cheer. Listen to this. God can turn our obstacles into opportunities. Praise God. So, because of this Proverbs chapter 19 verse 21, it was applied by David in his life. Makikita nyo rito, sa chapter 13 verse 36, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Ang fruitful at meaningful life ay ang buhay na isineserve niya ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Meron pong malaking difference ang calling at saka ang career. Di ba? So dito may mga may career women and career men. Ano ba ang inyong mga career sa buhay? At kapag napurso nyo ito, maligayang-maligaya kayo. Pero anong pagkakaiba ng career at saka ng calling? Ang career, mayroong certain duration. Tama? Kapag meron kang military career at the age of 56, kahit gusto pa pang mag-serve, you need to retire. So ang career, mayroong expiration, mayroong duration. Pero ang calling, wala siyang katapusan. Ang katapusan niya, ang retirement niya, ay sa kamatayan. Di ba? Ang career, kapag umabot ka sa 56 years old or 60, kinakailangan mag-retire ka na, magpahinga ka na. Pero sa calling, walang pagpapahinga, walang katapusan. Sa career, nakakapagod, mga kapatid. Pero sa calling, masayang-masaya ka, excited ka, palagi. At ang classic example nito, na ang calling ay walang pagpapahinga at ang kapahingahan nito ay kamatayan, wala nang ibang kakilala tayo at nakita natin sa ating mga mata na ito ay nangyari sa buhay niya kay Bishop Donnie Umpard. Because of his calling, hindi siya nagpahinga at ang kanyang pahinga ay nung araw ng kanyang kamatayan. Tama ba?
And then last week, ang ating Vice President, Pastor Art Martinez, masyadong masigasig sa gawain ng ating Panginoon. Sineserve niya yung purpose ng Panginoon sa buhay niya. At umabot siya ng 70. Di ba ang retirement niya 56 sa government? Or 60, siya 70 na. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ginagawa. Excitedly, very excited palagi, makita niyo masigla. At kailan siya nag-retire? Nung araw ng kanyang kamatayan. So that is the difference between career and calling. At nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng fruitful and meaningful life. Hindi lahat ng buhay sa mundong ito, I'm sorry to tell you, yan ang reality, ay fruitful at saka meaningful. Kung ang lahat ng buhay sa mundong ito ay fruitful and meaningful, wala sanang magpapakamatay. Wala sanang madidepress, mga kapatid, wala sanang gustong kitilin ang kalang buhay. Pero kapag maranasan mo ang fruitful at saka meaningful life, kung yung iba gusto nang mamatay, ikaw gusto pang mabuhay. Di ba? Kapag nai-enjoy mo ang buhay, kasi nakita mo, nagbubunga ka, merong saysay ang ginagawa mo, nakikita mo yung mga malalaking resulta, maraming tao ang sumasaya, nagkakaroon ng meaning ang buhay mo, kahit mahina ka pa, gusto mo pang ma-extend ang buhay mo kasi gusto mo pang gumawa na gumawa. Pero kapag walang fruit kang nakikita at wala kang nakikitang meaning sa buhay dito, kahit bata ka pa, gusto mo nang pumanaw kasi gusto mo nang magpahinga sa mga pains na dinadanas mo. Pero mga kapatid, hallelujah, ang nais ng Panginoon sa buhay natin ay hindi maging painful. Yes, dadaan tayo sa pain, pero pagdadaanan lang natin. Hindi tayo manatili doon. Ang nais ng Panginoon, maging fruitful ka at magkaroon ng meaning ang buhay mo. Pero paano mangyayari yan? Kinakailangan lahat ng plano natin ay naka-align sa purpose ng Panginoon. Naniwala ba kayo ang BLC ay isang family? Of course, ang ating Father nasa langit. Pero meron siyang itinalagang pinaka-Father in the Lord. Sabi, di ba? Ang Father sa pananampalataya, si Abraham, pero ang Father in the Lord, kung sino nagbunga sa inyo, ang pastor nyo. Di ba? So as one family, kinakailangan ang tungkulin ng Father bilang leader ay mag-provide ng direction. Tama? Bakit kinakailangan ng direction? Kasi yan ang batayan ng lahat ng pagpaplano natin. So vision gives direction, and vision is the basis of our what? Strategic plan. And vision, direction, it will give us inspiration. So ipinapakita ng Panginoon. At ano ang pinakita ng Panginoon sa inyong lingkod? A global impact church in doctrine, in demonstrations, in distributions, and dedication. So yun ang big picture ng future natin sa BLC. Do you belong to this family? So if you belong to this family, you must accept with all of your heart that vision na galing sa ating Panginoon. So that is the direction. But what is the purpose God has given to us? Ito ay napakasimple at palagi niyo napapakinggan. And what is that? To go and make disciples, di ba? To transform lives and make disciples across nationalities and cultures. Hindi lang tayo limitado sa Pilipinas, hindi lang tayo limitado sa Pilipino, but different nationalities and cultures, yun ang calling sa atin ng ating Panginoon. Pastor, paano ako? I am not a preacher. I am not a teacher. Hindi ako kabilang doon sa tinatawag ng Bible ng mga Levites, kundi ako ay nagtatrabaho, ako ay mayroong karir. Meron akong profesyon na pinupurso. No problem. You can plan sa karir at sa profesyon na meron ka. But remember this, dapat lahat ng pagpaplano mo naka-align sa direksyon na ibinigay ng Panginoon sa BLC family. If you want to become successful, if you want to succeed in everything that you do, kinakailangan ang karir mo ay naka-align sa vision na ibinigay ng Panginoon sa BLC family. Anong ibig sabihin? Dapat ang gagawin mo ay magko-contribute sa realization ng vision ng ating local church. Pwede ba? Paano makakapag-contribute ang ating mga seafarers, ang ating mga engineers, chief engineers and future captains,
paano kayo makakapag-contribute, paano kayo makakapagplano na naka-align sa vision na binigay ng ating Panginoon. Yun ang dapat i-discover natin. At naniniwala ako, yun ay i-reveal, i-guide kayo ng ating Panginoon kung paano kayo magpaplano na naka-align doon. Bakit? Because that is your protection. Gusto ng Panginoon na magtagumpay kayo. Ayaw niya na mabigo kayo. Ang gusto ng Panginoon, maging fruitful ang buhay mo. Gusto ng Panginoon, ang buhay natin sa barko, ang buhay niyo sa barko ay maging fruitful. Gusto ng Panginoon, ang buhay niyo sa barko ay maging meaningful. At kahit saan kayo nagwo-work, sa karagatan man o sa lupa, gusto ng Panginoon, the same thing, maging fruitful kayo at magkaroon ng meaning ang buhay nyo. At para mangyari yan, dapat lahat ng plano nyo naka-align doon sa vision na ibinigay ng ating Panginoon. We need to contribute. We need to participate. We need to support. We need to pray. We need to act. Hallelujah. At kapag nangyari yan, tayo na ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng mundo. Bakit nakikita mo lahat ng ginagawa ng kamay mo ay nagtatagumpay, nagiging fruitful. At kapag nakita mo ang buhay ng tao ay nabago dahil sa buhay, dahil sa contribution mo, magkakaroon ng saysay, magkakaroon ng meaning ang buhay mo. At kahit mahirap ang trabaho sa lupa o sa karagatan, masigla ka, masaya ka. Bakit? May contribution ka sa pagbabago ng buhay ng mga tao sa ating community. Praise God. Alam nyo, nagtuturo ako online ng mga bagay na may halaga. Bakit ko nasabing may halaga? Sapagkat kahit ang local and international community, they are willing to pay for that. Pero I'm doing that for free. Pero bakit? Bakit ko ginagawa ng tuloy-tuloy at excited? Kahit mapuyat, sapagkat doon ang kagalakan ng aking puso. Kasi kapag nakita mo na nakapag-add ka ng value sa buhay ng tao, kapag nakita mo na improve ang buhay ng tao because of your life, ang buhay mo, hallelujah, ay nagkakaroon ng meaning. At dahil may meaning ang buhay mo, nagiging masaya ka. Kaya bagamat may kahirapan ngayong pandemic, mga kapatid, nalalabanan natin yung mga anxieties, napapalitan ng kagalakan. Kasi kapag tayo ginagamit ng Panginoon, nakakapag-serve tayo, na-discover natin na meron palang nangyayari sa brain natin, na naapektuhan ang ating buong katawan. Kaya ang sabi sa Edelyn, a healthy mind is a healthy body. A healthy mind ay magdudulot ng masayang puso. Actually, ang sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng sound mind. Diba? Ano pa? Strong heart. Kapag meron tayong sound mind and strong heart, ibig sabihin ng strong heart, kahit na may problema, kaya mo maging kalmado. Paano? Kapag nagpe-pray tayo, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng sanglibutan. Di ba? So yan ibig sabihin ng sound mind at saka strong heart. Kalmado, payapa pa rin kahit anong problema. Hallelujah. At kapag meron kang sound mind and strong heart, magkakaroon ka ng strong body. At kapag nagkaroon ka ng strong body, dahil masaya ka, makakapagtrabaho ka ng maayos. Kahit mahirap, nagiging madali. Bakit? Ang buhay mo ay punong-puno ng mga inspirasyon. Sapagkat nakikita mo, yung direksyon ng Panginoon na ibinigay sa atin ay narurumbo natin, naabot natin, nangyayari, at ang purpose ng buhay natin ay natutupad. Alam mo, 3 most important days in our life. Meron lamang 3 napakahalagang araw sa buhay natin. Number 1, the day we were born. Kaya nga nag-celebrate tayo. Tama? Secondly, mas mahalaga ano yan? The day you discover the reason why you were born. Yung araw na na-discover mo bakit ka ipinanganak, anong purpose ng buhay mo. Di ba? Ang greatest tragedy is not death. Ang greatest tragedy, sabi ni Dr. Miles Monroe, is living without knowing and discovering and serving your life's purpose. That is the greatest tragedy. At ang pangatlo,
The most important day sa buhay natin is the day that you die and you face your Creator at sinabi ng Creator mo, well done, you have accomplished your purpose in your own generation. Come and inherit my kingdom. Woo! Yun ang pinakamaganda. So walang nasayang sa buhay natin. Walang nasayang. Bakit? Kasi naka-align doon sa gusto ng Panginoon. Kaya ang pinakamagandang commitment natin ay ganito. Panginoon, meron po akong gusto. Marami akong gusto, Panginoon, marami akong plano. Pero ngayon, naunawaan ko ang salita mo, ngayon ang gusto ko ay yung gusto mo. Kasi kapag gusto ko lang ito, sabi ng Bible, sigurado mabibigo ako. Pero kapag ang gusto ko ay yung gusto mo, sabi ng Biblia, yun lamang ang mga bagay na magpiprevail sa ibabaw ng mundong ito. Kaya napakaligaya ng tao na naglilingkod sa Diyos. At ngayon, marahil may kasi hindi na tayo nakakonfine sa BLC lang, kundi sa buong mundo pwede tayong mapanood. At maari ngayon, napapanood ako ng mga klasiko na dati noon, nagtataka sila, bakit iniwan ko ang malaking opportunity? Na minsan hindi na maintindihan. Isip-isipin mo, ikaw yung napunta sa pinakamagandang company, pinakamalaking magpasweldo, and then iniwan mo. Bakit? Hindi ka ba masaya doon? Masaya. Pero, siyempre yung masaya, ipagpapalit mo sa mas masaya. Di ba? Masaya doon. Kasi akala ko, yun ang plano ng Diyos sa buhay ko. Akala ko ang purpose ng Panginoon ay makapag-contribute ako sa international trading sa pagtatransport ng goods. Of course, maganda yon. Kinakailangan natin yan. Kinakailangan natin ng mga tao dyan. Pero hindi pala yun ang purpose. So masaya ako na involve ako doon. Contributing for the transport of goods from one place to another place para mabuhay ang mga tao sa buong mundo. Pero sabi ng Panginoon, hindi talaga yan ang purpose mo. Stepping stone lang yan. Ang purpose mo, from being a mariner, from being a merchant marine officer, you will become a minister. That is my purpose in your life. So, dahil naunawaan ko, even though masaya ako doon, at nag-i-enjoy, mabatid sa mga financial blessing, i-give up ko yon. Bakit? Kasi takot ako sa Panginoon. Bakit? Kasi, ano sabi niya? Kapag gagawa ka, hindi naaayon sa kanyang purpose, hindi ka magtatagumpay. Pero kapag gagawa ka, kahit kung titignan mo, at sa paningin ng ibang tao, maliit lang yan. Pero according to His purpose, magtatagumpay ka at lalaki yan. Praise God. Hindi lahat tinawag na maging pastor. Ang iba ay manatili kayo sa inyong karir. Pero ang paalala ko lang sa inyo, kinakailangan as you serve in that company or saan man sa government nagsiserve kayo, kinakailangan ang buhay nyo, ang mga plano nyo, ang ginagawa nyo, i-align nyo sa purpose ng Panginoon na ibinigay sa inyong tatay sa Panginoon. Direksyon at purpose. Hallelujah. Kinakailangan tayo ay mag-contribute para mangyari yung Global Impact Church. At ngayon na nga, itong ginagawa natin dito, mga kapatid, ay patungo sa realization ng Global Impact Church. At para ito ay magpatuloy, para ito ay maging sustainable, we need to train young people na sila rin ay makakapag-preach online. Di ba? At kapag dumaan sa inyong opportunity, huwag niyong palagpasin. Kasi opportunities cannot wait. God cannot wait. Kasi nakita niya na marami ang nangailangan ng kaligtasan, makarinig ng katotohanan. Mga batid, at kapag papalagpasin natin ang opportunity, anong gagawin ng Panginoon? Hahanap siya ng available. At maraming available. Pero dapat magpasalamat ka. Bakit? Ikaw kasi ang first choice. Kung ikaw ang first choice, huwag mong palagpasin. Di ba? Kasi pag pinalagpas mo, pupunta sa iba. At pag pupunta sa iba, wala na sa'yo. At kung may darating man, mag-aantay ka. Kaya pag binigyan kayo ng pagkakataon, inassign kayo na mag-MC,
kapag inassign kayo na mag-song lead, kapag inassign kayo na maging devotion leader, kapag inassign kayo na maging preacher, kapag inassign kayo sa mga technical duties and opportunities para sa ating Panginoon, gampanan nyo with all of your heart, maligayang maligaya, masayang masaya, na nagpapasalamat sapagat minsan lang dadaan ang opportunity. Alam nyo, kung tumanggi si Peter sa utos ng Panginoon, di ba pinakita sa kanya ang vision? Na you need to go to Cornelius. Ang pinaka number one na magiging obstacle, alam niyo ba, ang pinakamahirap na, pag sinabing obstacle, yung hadlang, di ba? Alam niyo ba yung number one na hadlang na pinakamahirap na ma-overcome ni Peter? Alam niyo kung ano? Sarili niya. Kasi nagda-doubt siya eh. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, kill and eat. Ibig sabihin, mag-preach ka ng kaligtasan sa mga Gentiles. Sabi niya, Panginoon, simula noon hanggang hindi ko ginagawa yan, I do not eat na mga maduduming mga bagay. Kasi kinonsider nila ang Gentiles na madumi. Diba? Kaya hindi nga sila nakipag-usap. So, sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging madumi ang nilinis ko na. Tumayo ka na dyan at may nag-aantay na sa'yo at may sundo ka na. So pinakita na sa kanya ang vision, hindi pa rin siya basta naniniwala until such time na meron ng tinig. At nang siya ay sumunod doon sa tinig, nakita niya may nag-aantay na nga sa kanya, pinapasundo na siya ni Cornelio. Kung si Pedro hindi pa rin naniniwala at tumanggi, kapatid, do you think may ibang tao ang Panginoon para tawagin niya, para katagpuin ang pangangailangan ni Cornelio? Kasi kung hindi dumating si Pedro, mag-pray na naman si Cornelio, Panginoon, yung vision na pinakita mo, hindi pa rin nangyari. And then, ang Panginoon mangusap na naman at tatawag na naman ng panibago para mangyari yung kalooban niya na na walang sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ng tao ay lumapit sa Panginoon sa pagsisisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pumunta si Pedro at malaking crowd ang nag-aantay. Tinipon, alam niyo, kapag nagkukursay tayo, ang pinakamahirap, paano tipunin ang tao? Diba? Yung mga panahon na nagsisimula tayo, meron tayong mga crusades. Ang isa sa pinakamahirap, hindi lang yung pagbubuhat ng mga instrumento. Ang pinakamahirap ay yung kung paano tipunin ng mga tao. Pero ito kapag ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi ka na mahirapan magtipon ng tao. Tinipon na ni Cornelio sa magitan ng kanyang impluensya lahat ng kamag-anak niya at mga kaibigan. Tinipon na. Napakalaking crowd ang nag-aantay. At sabi ganoon, handa na ang puso na kung anong sasabihin mo, kung anong ipapangaral mo, susundin namin, Cornelio. Kung anong sinabi ng Panginoon sa mamagitan mo, susundin namin. Kaya anong sinabi ni Cornelio, mga kapatid, na kayo, after yung tanggapin ang banal na Espiritu, nung siya ay nagsasalita, tinanggap nila ang banal na Espiritu, nabautismohan sila sa Espiritu Santo, with the evidence of speaking in other tongues. At sabi ni Pedro kay Cornelio, kinakailangan kayo ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon. So dahil handa na ang puso ng mga tao, hinanda na ng Panginoon, walang kahirap-hirap itong si Pedro. Mga kapatid, kapag kumikilos tayo ayon sa kalooban ng Panginoon at nasa tamang timing na ng ating Panginoon, walang kahirap-hirap. Wala tayong ibang gagawin kundi sumunod, sumampalataya at gawin ang ipinapagawa ng ating Panginoon. Malaking crowd ang nag-aantay at sila ay tatanggap sa ating Panginoon at magkakamit ng buhay na walang hanggan. They were born again on that day. Nakita ang vision nung isang araw and then kinabukasan, sumunod, ikatlong araw, nangyari ang katuparan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ano yon? Meron na ngang direction, tamang direction, meron pang speed. Kita nyo? Di ba? Right direction at saka napakabilis na speed. Wow! Di ba? Manny Pacquiao, merong strength at merong speed. Naging world champion. Meron tayong right direction sa Panginoon at meron tayong speed. Ano mangyari? Global Impact Church. Woo! In doctrine, in demonstrations, in distributions, and dedication. Are you excited? Do you want to become part of that? Alam nyo, kung magtatrabaho lang tayo sa opisina, okay naman yan. May pangkain, di ba? Meron para sa ating mga pangailangan. Pero kung hindi connected, kung hindi naka-align sa vision na binigay ng Panginoon, sa church family, walang meaning ang ating ginagawa.
Sapagkat lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay meron lamang temporary value. Ito ay mag-e-expire. Pero lahat ng ginagawa natin for the kingdom of God, ito lamang ang merong eternal value. Ang damit na ito, isang araw, masisira na to. Lahat ng nakikita nyo dito, mga kapatid, itong computer na to, mawawala to. At kapag nasira to, wala na tong value. Di ba? Kapag ito nadurog-durog na, wala na tong halaga. So lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniinvestan natin dito, maging ang piano to, dati ang panahon, mawawala na to ng halaga. Pero lahat ng ginawa natin para sa ating Panginoon, hallelujah, yun ang merong halaga magpakailan-kailan paman. Yun ang mananatili magpakailan-kailan paman doon sa kanyang kaharian. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, napakaganda na example ni David na when David had served. Ano sabi? After na mapaglingkod niya, ma-serve niya yung God's purpose, saan? In his own generation. Di ba bawat sa atin may generation? Kinakailangan mo serve mo yung purpose mo sa generation mo. Kinakailangan, makapag-add value ka sa buhay ng ibang tao. Kamusta mga? Pwede ba magkaroon tayo ng assessment? Nakapag-add value na ba tayo sa buhay ng ibang mga tao sa ating generation? Ano ang nagawa natin? Anong naitulong natin? Anong na-contribute mo na naging dahilan para magkaroon siya ng change for improvement? Yun ang kinakailangan, di ba? Dapat ma-impluwensya natin ang tao saan? Sa change. Anong klaseng change? For improvement. Na-improve ba ang buhay nila? May question ako sa inyo. Simula ba nang pumunta kayo simbahan ito, ialay nyo ang buhay nyo sa ating Panginoon, meron bang change, meron bang improvement sa buhay nyo? Sino sa inyo rito dati punong-puno ng problema, hindi makatulog, pero ngayon ang sarap ng tulog nyo? Huwag lang sobrahan, baka hindi na kayo maka-attend ng alas 10 ng umaga. Kayo mga nasa bahay, baka sa sobrang kapayapaan, hindi na kayo maka-attend. Naalala ko noon, sa bahay namin wala talagang kapayapaan, kaya hinanap ko talaga ang Panginoon. Ngayon, ang problema naman sa mga pamilya naman na naglilingkod sa Diyos na hindi nila naramdaman yung pain, hindi na nakita yung hirap na pinagdaanan natin dati, parang wala namang value sa kanila yung fellowship. Di ba? Kasi hindi nila natikman kung ano yung pain. Hindi nila natikman, mga kapatid, yung naranasan natin noon, na yung mga bata tayo, dahil sa nagkasala ang magulang at hindi nakapaghanda, anong unang sanction na gagawin ng Panginoon? Yung financial difficulty. Halos walang makain. Mga kapatid, nabanggit ko nga sa inyo at aminin ko sa inyo, totoo yun. Dahil sa sobrang gutom ko, yung nahuli ko na tutubing kalabaw, inihaw ko. Sobrang gutom. Totoo yun, walang exaggeration yun, mga kapatid. At kapag meron akong makitang bunga ng buko na maliit, yung dwarf, talagang hindi na magiging nyug yun. Kasi yun na ang pinakapagkain. So, sobrang hirap. Sobrang hirap na nga, palagi pa nag-aawa yung magulang. Palaging lasing yung tatay, at yung nanay naman ay palagi namang mainit din ang ulo. So, walang kapayapaan. Di ba? At kaya nga, nung mapakinggan mo yung gospel of our Lord Jesus Christ, na si Kristo ang kapayapaan, siya ang buhay, siya ang daan. Hallelujah, doon sa buhay na walang hanggan. Bibigyan ka niya ng kapayapaan sa iyong isip at sa iyong puso. Pagagalingin ka niya sa iyong karamdaman. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Aayusin niya ang tahanan niyong ginulo, winasak ng kaaway. Nung mabakinggan ko ang ganyang mensahe, wala nang dobleng pag-iisip. I don't think twice. I answered the call of God. Bakit? Sapagkat yun ang kinakailangan ko. Wala sa akin yun. Wala sa amin yun. Since then,
85, when I gave my life to Jesus, until now, I committed my life to serve Him, to serve God's purpose in my life. I gave up everything. Hallelujah. Yes, maligaya, you are earning a lot of money on board the ship. And then when I served God, I was just receiving 450 pesos a month, but I am happier and healthier. At tandaan nyo, when you serve God faithfully, yung 450 may plus-plus yun. Hindi, nakablanko lang yun, hindi mo makikita yun kasi sorpresa yun. Sa Panginoon, maraming sorpresa. Pero yung sweldo ko sa barko, fixed na yun. Kung ano yun, nakalagay na ganyan yan. Pero sa Panginoon, 450 pesos a month, plus, blanco. Bakit blanco? Depende yun sa sigasig mo sa paglilingkod sa Panginoon. And the more na ini-enhance mo yung kakayanan mo sa pagtuturo, sa magitan ng prayer, ng pag-aayuno, pagbabasa ng Bible, pag-aaral, at kapag na-bless ang mga tao, mga kapatid, kahit hindi mo sila sabihan, sila na mismo hipuin ng ating Panginoon, magpapasalamat sila, sabihin nila, salamat Pastor, ipinag-pray mo ako, gumaling ako sa sakit ko. Salamat Pastor, ipinag-pray mo ako, nakatulog ako ng mapayapa. Dati noon, konting kaluskos lang, hindi na ako makatulog, nagigising ako. Pero ngayon, ang sarap-sarap ng tulog ko. Kaya pala, ano yung kaya pala? Nung makita ko siya, namumula ang mata niya. Hindi pala siya makatulog. Di ba? Bakit? Ang kalaban niya, yung kanyang konsensya, sa maraming pangit na nakaraan, pinagdaanan niya. Pero tandaan nyo, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi niya, Pastor, pag samasamahin mo na lahat ng daliri mo sa kamay at sa paa, higit pa doon ang pinatay ko. Kaya pala hindi makatulog. Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Sabi ko sa kanya, Brad, kung ang kasalanan mo ay sinlaki ng barko, ang pag-ibig ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Sa gitna ng karagatan, ang barkong napakalaki ay napakalit lamang. Kaya kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kung taos-puso kang lalapit sa ating Panginoon na magsisisi, patatawarin ka ng ating Panginoon, kalilimutan niya ang lahat ng kasalanan mo, magkakaroon ka ng panibagong buhay, you will be born again, at ang buhay mo ay magkakaroon ng saysay, magiging fruitful at magkakaroon ng meaning. At magmula noon, when he accepted Jesus in his life, nakakatulog na siya ng mahimbing. At dahil sa pagpapasalamat niya sa ating Panginoon, lahat ng kanyang family members dinala niya sa simbahan. At hanggang sa ngayon, mga kapatid, ilang panahon na bumalik siya sa Panginoon, pero ang kanyang pamilya ay naglilingkod pa rin sa Diyos. Wow! Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kayong mga nanonood ngayon at nakikinig, BLC family and friends, kung may mga panahon na hindi kayo makatulog, may mga panahon na balisang-balisa kayo, wala kayong peace of mind. Ayun, yun ang masyadong pinag-usapan ngayon, yung mental health issues. Mga kapatid, naniniwala ako kapag meron tayong spiritual well-being, magkakaroon tayo ng mental and emotional wellness. Why? Sapagkat ang pangako ng Panginoon, I will give you sound mind. I will give you a strong heart. So magiging ano ka? Mentally and emotionally strong. Kapag strong ang isip at ang puso mo, magiging malusog ang katawan. A merry heart doeth good like a medicine. At dahil diyan, excited ka magtrabaho. Di ba? Nakikita nyo ba ang pastor nyo excited? Pag napapanood nyo online, excited ba nakikita nyo o parang pagod na pagod ako? Parang napipilitan lang. Pastor, may bayad ka. Siguro may bayad ka. Ang laki ng bayad mo kaya excited ka. Kahit wala, excited ako. Bakit? Naniniwala ako, anumang bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon, siya ay tapat at banal at mayaman para gantimpalaan tayo in due time. Kita niyo sabi ng Corinthians, bibigyan tayo ng Panginoon ayon sa ating gawa. Huwag kang magsiselos kung malaki ang blessing niya. Bakit? Kasi directly proportional ang blessing natin sa ating ginagawa sa Panginoon. Kasi, ano siya eh, fair ang Panginoon natin. Ang ina-apply sa atin is what is right and fair. Tama ba? Na-bless ka dahil gumagawa ka sa kaharian niya. Tama.
Pero ano yung fairness doon? Depende sa ginawa mo. Depende sa amount na ginawa mo, doon kita i-bless. Kaya wala tayong salusan dito. Bakit yung kapatid ko higit na pinagpapala? Bakit ako ganito pa lang? Eh, ba't hindi nitanong, anong ginagawa niya? Maaari meron siya mga ginagawa. At yung ginagawa mo, maaari siguro siya, gising na, tulog ka pa. And then, pagdating ng gabi, gising pa siya, ikaw tulog na ulit. Tapos ngayon, sabi mo, bakit siya pinagpala? Panginoon, bakit ako ganito lang? Walang salusan. Ayaw sa ating ginawa, i-reward tayo ng ating Panginoon. Kapag gumawa tayo sa opisina, babayaran tayo sa opisina ng kumpanya. Kapag gumawa tayo sa ating Panginoon, hindi bayad, blessing. I-bless tayo ng Panginoon. Wow! Hallelujah! Kaya dito, kita nyo na-turn ng Panginoon yung obstacles into opportunities. Bakit? Kasi ang ginagawa nila according to God's purpose. At tinatahak nila according to God's clear direction given through a vision. Diba? So, dahil gumagawa sila sa ating Panginoon, hindi mawala na magkakaroon ng obstacles. Pero ang promise ng Panginoon, I can turn your obstacles into opportunities. Wow! I can turn your obstacles into opportunities. Now those who have been scattered by the persecution, they were persecuted. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, faithfully you will be persecuted. Sabi nila, kita niya. Dahil sa naglingkod ka, pinapersecute ka tuloy. Tuloy na scatter. Nagkahiwa-hiwalay. Pero hindi nila nakikita yung dulo. Anong purpose na Panginoon? Bakit nagkahiwa-hiwalay? That broke out when Stephen was killed. Pinatay si Stephen because of persecution. At si Pedro pinahuli din para isusulot na siya. Because of that, nag-travel sila as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. So nakapokus pa rin sila sa mga Hudyo. Pero hindi lang totoo ng Panginoon. Pinakita na sa vision, hindi lang Hudyo. Pati mga Gentiles, pangalanan nyo, pinakita na sa vision Sinimulan ni Pedro. At kapag nagpakita pa yun ng vision, mangyayari talaga. Kapag ipinakita ng Panginoon ang direksyon, mararating mo talaga yun. Just believe. At pag sinabi natin believe, ibig sabihin niya paniniwala na may gawa. Just believe. O paniwalaan mo at gumawa ka ayon doon sa ipinakita ng ating Panginoon. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak to Greeks also. Hindi lang sa Hudyo, kundi maging sa mga Grego, ibig sabihin niya ay mga Gentiles. Mga Pilipinos, mga Amerikano ay mga Gentiles. Labas sa Hudyo ay Gentile. So, sumunod na. Kumilos na sila ayon sa vision, direction na binigay ng Panginoon. At kapag kumikilos ka ayon sa vision ng Panginoon, you are in a safe place. Haharap ka sa mga obstacles, pero magugulat ka, yung obstacles mata-turn into opportunities. Wow! Pwede bang mag-usay, mag-isip-isip tayo, ano ba yung mga obstacles sa aking career? Na yung ginagawa ko, naka-align sa simbahan, nagsusupport ako sa simbahan, nagpakontribute ako sa simbahan. Pero as I pursue my career, according to God's plan, may mga obstacles. Pero ang sabi ng Panginoon through my pastor, God can turn those obstacles into opportunities. At sabi mo, I believe that with all of my heart. Dahil sinabi ng Bible yan, mangyayari yan. Woo! So nag-travel sila. At nakapunta sa Antioch, at ang Antioch ang naging sentro ng ng international making of disciples. Doon sila nag-make ng disciples, ipinangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang death, burial, and resurrection, at kung paano mag-mature sa paglilingkod sa ating Panginoon, at dahil pa gagamitin din, nagkaroon ng discipleship, at hallelujah, lumago ng lumago. Bakit lumago? Ang question. Una-una, kasi naka-align ka. Yeah? Ang sikreto nga, kasi naka-align ka Doon sa purpose ng Panginoon, kasi bakit? Sinabi nga ng Proverbs chapter 19, verse 21
Only the Lord's purpose will prevail. Kaya ang wise na mananampalataya, lahat ng gagawin niya, naka-align doon sa nais ng Panginoon. Pwede ba kaya sabihin natin, Panginoon, ang nais mo, ang nais ko ngayon. Hindi na yung gusto ko. Gusto ko makita yung kamay ng Diyos na magpupulit yan. Ang nais ko, Panginoon, ay yung nais mo. Pag may mangligaw sa akin unbeliever, hindi mo nais yun, so busted ka agad yun. O ba't hindi kayo nagtaas ang kamay? Praise God! Bakit nagtagumpay? Una, naka-align. Pangalawa, ano? Kapag naka-align pala, ang ginagawa mo sa kalooban ng Diyos, ano mangyari? Telling them the good news about the Lord. No? Sinasabi nila sa mga Greeks, yung kabutihan ng Panginoon, yung Ebanghelyo, yung repentance in Jesus' name, water baptism in Jesus' name, at saka yun, to be filled with the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues, according to sa John chapter 3, verse 3 hanggang 5, pinakaral ng Ebanghelyo. I think sa verse 21, ano ang nangyari? Kita nyo, nang-aral na. Ano nangyari? Verse 21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Bakit nagkaroon ng great number of people who believed and turned to the Lord? Bakit napakalaki ng resulta? Bakit napakalaki ng resulta? Dahil sa naka-align sa kalooban ng Panginoon, tandaan nyo, kapag ang ginagawa nyo, naka-align sa kalooban ng Panginoon, ang kamay ng Diyos ay kasama nyo nagagawa. At kapag gumawa ang kamay ng Panginoon sa buhay nyo, malaki ang maa-accomplish nyo. Kapag kayo lang ang gumagawa, maliit lang ang magagawa nyo kasi kulang ang ating kakayanan. Pero kapag ang Diyos na ang gumagawa sa buhay natin, kapag ang kamay na ng Diyos ang gumagawa sa buhay natin, magugulat kayo sa sabi nyo, hindi ko kaya yan. Pero bakit nangyari yan? Kaya nga, we are what we are because of the grace of God. Hindi natin kayang pagalingin yung isang babae na schedule for operation sa magandang karoon siya ng slip disc. Nang nagpapasimula ang BLC 20 years ago, yung 300,000 ay babayad sa ospital, napakalaking halaga nun. Pero, ipinag-pray natin sa pangalan ni Jesus. Pinag-pray natin, at bago kami magpunta doon ng asawa ko, may nangyari sa aming anak, bigla na nagkaroon ng mga pantal ng mumula. Kumbaga, kahit sa muling pagkakataon, nahadlangan ka may obstacles ang kaaway. Pinakita sa anak namin, namumula, hindi namin alam kung bakit kami gano'n. Parang hinahadlangan kami umalis. Pero nagpatuloy pa rin kami. Pinag-pray namin yung babae. At sila ay may sariling kumpanya, merong mining company, merong eskwelahan. Ipinag-pray sa pangalan ng ating Panginoon. In-honor ng Panginoon ang pananampalataya. Pinagaling siya ng Diyos. At pagmula noon, nagsisimba na siya, nagsisa kasalanan, sumunod sa Panginoon, tinanggap niya yung gospel, yung good news, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, at ngayon ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin kaya gawin na magpagaling na may sakit, pero bakit gumagaling? Kasi ang kamay ng Panginoon ay kasama natin, nagumagawa. At kapag ang kamay ng Panginoon nasa atin, great results ang palagi makikita natin. At kapag mayroong great results, ano mangyari? Great ang excitement. Tuwang-tuwa tayo. At kapag tuwang-tuwa tayo, mga kapatid, malakas na malakas tayo. At palagi tayo, parang may spring ang paa natin sa bawat gawain ng ating Panginoon, gusto natin sumama. Kaya di ba natatanda every Sunday, tatlo ang gawain natin. Walang kapagod-pagod. Marami pa tayong mga good memories. Pero iba na ngayon ang gagawin natin. Ibang memories ang gagawin natin ngayon. Sapagkat ang ating pag-ibanghelyo kayo, pagturo sa ng Diyos, hindi natin kinakailangan sumakay sa sasakyan para pumunta sa one place o another. Haharap na lang tayo sa camera and we will preach the gospel. Mas mabilis pa tayo magta-travel sa iba't ibang dako ng mundo. Sino sa inyo ready rito na kapag ako ay aalis, ay pupunta na ako may invitation, kayo ang papalit para mag-preach dito.
Yun ang panibagong experience. At kapag dahil yan ay naka-align sa kalooban ng Panginoon, at nariyan ang kamay ng ating Panginoon, tandaan nyo, magugulat kayo, Pastor, mahiyain po ako, hindi ako marunong magsalita. Pero nang tumayo na ako, sumunod ako sayo, na ayon sa kalooban ng Panginoon. At dahil yan, naramdaman ko ang kamay ng Panginoon. Kaya sa pagtayo ko, I felt the anointing of the Lord. At nang tumayo ako doon, nagsalita ako. At namangha ako sa mga sinabi ko na hindi ko pinag-aralan, hindi ko pinaghandaan. Pero basta-basta lang lumalabas at nag-bless ang maraming tao at nagdulot ng kaligtasan. Ganyan kabuti ang Panginoon natin. Kaya bakit mga nanonood ngayon sa kanya-kanyang tahanan, online, hallelujah, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang pangalan ay Jesus. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, siya ang walang hanggang Ama, siya ang healer, the same yesterday, today, and forever. Siya ang grateful provider. Lahat ng pangailangan natin ay nasa Kanya. Siya ang kapayapaan natin. Ngayon, may problema, may mga anxieties, may depression. Huwag niyong wakasan ang buhay niyo. Hallelujah. Ang nais ng Panginoon maging fruitful at magkaroon ng meaning ang buhay niyo. At yan ay mangyayari kapag ang lahat ng pagpaplano niyo ay isusurrender niyo doon sa purpose ng Panginoon sa buhay niyo. Pero paano niyo malalaman ang purpose ng Panginoon sa buhay niyo? You need a pastor. Sapagat ang pastor ang gagamitin ng Panginoon para i-tend ang sheep. Pag sinabing i-tend, hallelujah, i-move niya kayo to a certain clear direction. At ang clear direction, mga ay ano? Kung paano tayo magkaroon ng fruitful and meaningful life. Actually, ang buhay sa mundong ito, ang totoong buhay sa mundong ito, ang bawat sandali ay ini-spend mo sa pagsiserve at sa pagpupulfill ng purpose ng Panginoon sa ating buhay, sa ating generation. Iyon ang pinakamagandang buhay sa ibabaw ng mundo ito. Maraming tao, sinubukan nila ang napakaraming bagay na akala nila magpapaligaya sa kanila. And yet, bigo pa rin sila. Sapagat ang katotohanan, alam ng Diyos kung ano talaga na magbibigay sa atin ng joy, peace, and love. Walang iba, kundi kung paano tayo maging fruitful according to His will, according to His purpose, at kung paano magkaroon ng meaning ang buhay natin. Hallelujah! Ang mga kaluluwa na naligtas, mga nabago, pinagaling ng Panginoon, naglilingkod sa ating Panginoon, nagkaroon ng improvement. Sila ang nagiging dahilan kung bakit ang aking buhay ay mayroong meaning. Sila nagiging dahilan bakit hindi ako nangihinayang sa iniwan kong opportunity na kumita ng malaking pera sa aking profesyon bilang isang marine engineer. Walang nasayang. Lahat ay sulit at higit pa hanggang ipal ng ating Panginoon. That's why I challenge you. If you are blessed sa preaching na ito, bakit hindi mo i-share sa iyong kaibigan at sa iyong pamilya? Pakinggan mo lang ulit-ulit hanggang ma-absorb mo ang mensahe galing sa ating Panginoon. At kung meron kang pangailangan, ba't hindi mo subukan lumuhod? Kung ikaw ay nasa kwarto, lumuhod ka sa kwarto mo, itaas mo ang kamay mo, at tumawag ka sa pangalan ng ating Panginoon. At sabihin mo sa Kanya, Lord, pinupuri kita at pinapasalamatan. Salamat na napakinggan ko ang online preaching ito ng Better Life Center. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon sarili kong tagapagligtas. At pinugumit ko ang aking sarili na patuloy na makikinig sa mga mensahe na aking napakinggan ngayon. At hindi lang ako, i-share ko ito sa aking mga mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos, mabutin ka ng ating Panginoon, ipagkaloob niya sa iyo ang kapayapaan, ipagkaloob niya sa iyo ang tibay ng kalooban, at tutasin ng Panginoon ang iyong mga problema. At kung meron kang karamdaman, at kung meron kang sakit, by the authority of the Word of God, and by the power of the name of Jesus, dumaloy ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon through airwaves. At abutin ka ngayon sa iyong katawan na may karamdaman. Be healed right now. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, receive your healing. Hallelujah. Jesus is the same yesterday, today, and forever. And I pronounce healing to be upon you right now. In Jesus' mighty name. At kayo na kailangan ng kapayapaan, tanggapin niyo ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Maalis ang lahat ng lambong sa inyong kaisipan at hirap sa kalooban at maramdaman niyo
ang kagalakan mula sa presensya ng ating dakilan. Purihin ka, Panginoon, dakila ka, napakabuti mo. Pagpalain mo ang buong BLC family at lahat ng aming mga friends na nanonood ngayon, Panginoon. Mga kaklase, mga kasama sa trabaho. Hallelujah, mga kapag-anakan, mahal sa buhay. Touch them, Lord, I pray. At maramdaman din nila, Panginoon, ang aming naramdaman karanasan sa iyo. Dakila ka, napakabuti mo. Sa iyo tayo lahat, mga kapatid, mawit tayo sa ating Panginoon.